Kumusta po? Mapagpalang araw po. So, meron akong kwento. May kwento ko tungkol sa tsinelas. So, kwentuhan lang tayo. So, kung paano yung tsinelas ay napapakinabangan natin. Pero ito pala ay maaaring maging sanhi din ng isang bagay upang maaaring maging ilagay ang buhay ng isang tao sa kapahamakan, sa peligro ng buhay. So, meron lang po akong kwento, ang kwento ng ang tsinelas. So, ganito po yon. So, nung bata pa po ako, ay dala po ng hirap ng buhay nga ito. Continuation nito ng mga kwento ng buhay ko. So, kwento ng buhay ko. At kukwento lang ako. Dahil mahal tayo ng Diyos kung bakit tayo niligtas noon dahil dumating po ang buhay ng peligro yung buhay ko. Muntik na akong namatay siguro mga age ko yata noon ay mga 9 years old siguro. Somewhere there. So ganito po yun. Kung mahirap po ang buhay sa Biga, Lubo, Batangas. Be specific ha. So ang tsinelas po noon mahal, hindi kami makabili ng bago. So ginagawa namin pag nakakapulot kami na sa tabing dagat, yun ang pinagpapares-pares namin, minsan mas malaki yung isa, minsan mas maliit, o di kaya iba yung kulay, So, ang tatay ko naman po, nakaisip nun ay nauso nung araw yung gumagawa ng tsinelas, yung yari sa gulong ng jeep, yung lumang gulong ng jeep. Palagatos, ang tawag sa amin doon, sa Batangas. Tapos pag nagawa mo yung tsinelas, yung sisip, kahit anong korte, minsan pangit ng itsura. Pero at least, parang konting tsinelas lang. Tapos yung mga ganitong strap na ganitong tsinelas sa luma, kinukuha namin, siyang nilalagay doon. Tapos nilalagyan dito ng wire para maikabit. Nilalagyan ng mga alambre. So sa madalit sabi, paminsan-minsan nasisira yon. So yung kanyang buong sole nito, ang tagal niya kasi gulong ng truck yan, gulong ng jeep, matibay. Ang nasisira lang yung strap. So pag nasisira yun, lalagyan ng makakapulot ulit sa tawid dagat, ng strap na ito, gagamitin natin yon. Kaso yung alambre, kinalawang na, Tapos yung kalawang nun, yung habang naglalakad ako, yung kabila kong paa, lagi siyang nagagasgas ng ganun. Hanggang sa na-tetanus ako. Yung paa kong kanan, na-tetanus siya. Dahil nga doon. Hanggang sa dumating na yung point na yung paa ko, pumaga dahil talagang na-tetanus siya dahil kalawang ng wire. Dumating yung point na yung nagdoble na talaga yung taas ng paa ko. Na minakapon na nasabi, anong nangyari dyan? Sabi ko, hindi ko alam, ba't gaganyan? Nadadali ho nung alambre. Nako, sabi niya, tetanus yan. Sabi niya, nako, ikamamatay mo yan. Kailangan dalhin niyo yan, di pa opera. Pero imagine niyo sa lugar namin sa Biga, Lubo, Batangas. Bundok, tabing dagat, dito kami nakatira. Tapos, ang bayan ay maglalakbay ka sa pamagitan ng bangkang ni motor, 2-3 oras ang biyahe. Pag wala kang pamasahe, hindi ka naman makakapunta. Tapos, kaya once a year lang yata ako napunta ng bayan nung bata pa ko, mga baka matagal pa. So sa madalit sabi, may nag-recommenda, dalhin natin sa doktor yan. Ito po ay aking ipapanalangin, ito aking ipagpapasalamat ang buhay po nitong si Kuya Dionisio Aliwalas. Yan po yung mga pamangkin nyo ng mga aliwalas diyan sa Malagundi, sa Balibago. Yan po yung medyo may nakakalog sila sa buhay, pero napakababait po ng mga aliwalas yung mga tao niyan. So, sa kabila po ng hirap namin ay sila po yung nag-offer ng tutulungan kami. Dahil siya nagsabi nun ako, kailangan ipa-doktor niyan, di ba yung day surgery sa atin. Ay talagang siya, kasi nalalaso na yung dugo ko dahil tetanus yun. Tetanus. Tapos pumaga na siya. Na talagang hindi na ako masyadong nakakalakad, nahihirapan ako maglakad. Sa madalit sabi, nakonvince ako at saka ang nanay ko dahil bagaman kami walang pera, nag-offer siya na, sige pa, hihiramin ko kayo ng pera. Then, pag magtrabaho na lang kayo sa akin, yung tatrabaho sa kaingin niya o sa bukid niya para yung mabayaran yung utang, 10 piso. Yung 10 piso nung 1970s, mga 72 yun siguro o somewhere there. 74. Siguro 10 piso baka sweldo yata ng 2 araw yun baga. Parang ganun siguro. Pero noong panahon yun, sapat na yun para may day surgery. Dahil ang doktor naman doon, mabait yun. Pag mga mahirap ang ino-opera, hindi na masyado mahal,
Dr. Latsika, sa Lobo, Batangas. May sarili siyang clinic sa kanyang bahay. So anyways, to make the story short, biyahe kami, dinala ako sa sumakay kami ng bangkang di motor. Umuulan pa, tapos yung sugat ng masakit na sugat, nabasa pa ng dagat. So, nababad pa sa dagat. Nagbiyahe, 2 hours, tricycle, nagpunta ng bayan. Nakita ng sorbetes, hindi man nakakain. So, yung last time kong video, panoorin nyo about sorbetes, So, hindi nakabili ng sorbetes kasi bibili ka ng sorbetes, ng ice cream. Ay, yung 10 piso mo, kulang pang pampa-opera. So, hindi nakapakain ng sorbetes. So, dinala kami sa clinic, umuulan-ulan. So, madalit sabi, pumunta kami sa clinic. Nung makita ng doktor, naku, sabi, naku, buti na dala nyo. Ay, mamamatay ang batang to. Sabi ko, kung 7, 8 years old yata ako, sama na mga ganun. Buti dinala nyo. Sabi, magkano ba ang pa-opera dyan? Yung ay, 10 piso, mga 10 piso yata. Tapos, pati yung anesthesia, yung pangpangimay, para hindi masakit. Another 50 centimos, baga, kung piso, baga kailangan dagdag. Kaso wala na kaming pera. So, sabi ng nanay ko, sige na ako, kahit wala na nang anesthesia, sige na ako, pwede na. Isipin ninyo. Uoperahin nyo ng day surgery. Pagampaga yung paano yan. Uoperahin nyo ng walang pampangimay. Masakit, di ba masakit? Ini-imagine ko lang, ayaw ko kung paano ako nag-survive. So, diniskartehan na nung doktor, yung si Dr. Latsika. Doktor yun ng mga hukbalahap nung taghapon. Kaya pag sa gitna ng gubat, sana yung hiwain yung hita ng tao, yung tiyan ng tao para dukutin yung bala. Sana siya mag-opera ng ganun. So, diniskartehan niya yung aking paa na pakampagana. Ang ginawa niya, yung nilimang niya tumingin sa taas. Tumingin din ako. Habang ako nakatingala sa taas, kinuha yung scissors, yung gunting na pang-surgery. Pum! Tinatak niya doon sa ko. Talagang kasi, pum! Talagang hindi ko siyempre masakit. Pero yun ang naging way na, pum! Kasi importante yung matusok yun para mawasak, para matanggal yung mga yung poison, dali ko yun nana, yung So talagang, pero yung gunting, nung inilagay niya, hindi niya tinatanggal, tapos pinapaloog niya. Kaya pala pinapaloog na ngayon para magkaroon ng space. Dahil may ilalagay doon na yung mitsa kung tawagin. Mitsa na parang ganyan. Para bang siyang clear na, parang siya yung, parang kulay, not natural ako, parang rubber . Pero pag itinusok yung papagano doon sa butas ng lulubog, yun daw yung sisip-sip ng nana at saka nung hihigop ng noong tetano. So, habang sinungkit niya ng gunting yun, ibinlik na naman niya nun. Pinapasok na. Siyempre, patiwat talagang naglululok ko sa sakit. Akala ko masakit na yung nung inilagay yung gunting, ilalo na, ibabalik pa rin yung gunting doon. Yun din yung ginamit para isuksok yung parang pinakamit siya. Palaw, iwan doon, yun yung sisip-sip nung man yung contaminated na blood o ano man, yung pong infection o yung tetanus, yung sisip-sip. Iiwanan yun doon ng siguro 2 weeks. Tapos eventually, nung habang tumatagal, unti-unti siyang lumalabas na. Kasi matanggal na. So, sa madalit sabi, ano bang point dito ng kwentong to? Ano bang point na? So what? Dahil sa tsinelas. Itong kwento po na ito, ang tsinelas kung luma, Ganito yon. So, sabi nga talagang muntik na akong namatay, muntik na. Sa age nung 7, 8 years old. Isa yun sa event na muntik na akong namatay. Maliban pa doon sa kong kwento na yung nakatapak ako ng pagi, kung nakita niyo sa video. So yun, yun isa din yung talagang muntik na akong namatay nun. Pero ngayon, lately, nung mabasa ko itong yung pala may plano ng Diyos. May plano ng Diyos. Sa Ephesians chapter 1 po tayo. Kung babasahin po natin. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 1 verse 4. Ang sabi dito, bago palikhain ng sanlibutan, ay pinilihan na niya tayo upang maging sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. May plano pala sa atin ng Diyos. Hindi ko na masyadong pakakailim dig in dito sa Bible kasi we're not focused on yung po tinatawag natin exposition ng laman ng Bible. Someday dadating tayo doon. Pero ang purpose po dito natin yung testimony ng buhay natin na kung bakit tayo pala ay iniingatan sa araw-araw nating buhay, may plano sa atin ng Diyos. Dahil itong sabi dito, pinili niya tayo upang maging sa Kanya. So, pinili tayo ng Diyos.
Yun po yung istorya dito, hindi po yung yun ay isang naging way na ngayon ko na-realize, ay kaya pala hindi ako kinuha sa edad ng 8 years old. Ang hirap na nga ng buhay, mawawalan parang anak, di ba? Napakalungkot sa magulang noon. Napakalungkot para sa mga magulang ko. Hindi po i-allow ng Diyos yun sa atin. Pinili. Verse 5 po ito sinabi dito. Pinili niya tayo upang maging anak. Ay di ba, nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, tayo naligtas. Tapos sa John 1:12, sabi niya, ang lahat ng sino man sa sumampalataya sa Panginoong Jesus ay may karapatan na maging anak ng Diyos. You have the rights to become the children of God. Ito pala yun. Confirmation. Pinili niya tayong maging anak. Pinili tayo ng Diyos. Kaya maraming mararanasan natin sa buhay. May makanya tayong story sa buhay. Testimony na muntik nang namatay, nagdaan sa hirap. May plano pala tayo. At yun ang ating pong pinagsasama-samahan dito. Nawa po, hindi po ito yung ikwento ko lang yung pagmamalaki yung buhay ko. Ang pagmamalaki ko po dito yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Nawa ay alam ko makaka-relate po ang marami dito na isang magiging paraan upang tayo pumunta sa Diyos. Yun po ang purpose. Hindi po natin focus na kung gaano kalalim pa natin tumanuan. Yun po yung overtime, magaganap po yun. Pero at the meantime, ang focus po natin na ito. Yung pala ang dahilan kung bakit ako iniligtas din ng time na yun. Sa bata kong edad. At hindi nga po i-allow ng Panginoon ng Diyos na mamatay ang ganong bata. Ang hirap na nga ng buhay. Tapos namatay pa yung anak. Napakalungkot. Verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Yun po yung dahilan ng pagkamatay ng Panginoon Jesus sa cross. Yun po the shedding of the blood on the cross. That is the forgiveness that offered to us. Yun po yung ini-offer sa lahat na tanggapin upang ang ating pong kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya ito po naganap, tinanggap po natin ng Panginoon Jesus kaya tayo nandito. Pinatawad ang ating mga kasalanan. At yun po pala yung plano kung bakit nandito ngayon at kung bakit kayo maaabot ng salitang ito dahil may plano din sa inyo ang Diyos. Kung bakit. Verse 9, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. So yung plano po sa atin, yun magkakaroon sa katuparan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At yun ipinaunawa sa atin. Kaya ako talaga naunawaan din. Kaya pala binigyan tayo ng opportunity dito magtipon, maabot ng salita. May plano pala sa atin ang Diyos. Sa katuparan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi ko, ito yan po ang testimony ko. May testimony rin po kayo sa buhay. Meron kayong kwento na inyong buhay na ang Diyos po kikilos din sa inyo in a different way upang tayo mapupunta sa Panginoong Jesus, maligtas at yung maganap yung plano ng Diyos sa atin. Na tayo maging isang kapamilya ng Diyos. Basahin po natin yung first Ephesians 1 na ito at talaga pong busog na busog na. Lahat po ng scriptures, they are full of knowledge and grasya ng Diyos. But patuloy po tayo. Verse 10, pagdating ng takdang panahon, ito po yun, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipapasa ilalim ito ang mga ito kay Kristo. Kaya lahat po ng mga bagay, titipunin din tayo. So, it's either ngayon tayo sumama sa pagtitipon or sa later tayo sumama. Hindi po sure, but kung may opportunity po, ay sumama na kayo dito sa titipon ito. Ngayon pa lang, simula na. Either in this room or sa other church o saan man po kayo nandoon. Ang importante po dito, kalakip natin ng Panginoong Jesus. Yun palagi po ang ina-emphasize dito sa ating pagtitipon dahil yun po ang nasusulat. Ano po? Kaya po nandito kayo, kaya kayo nabot ng salita dahil pinili po kayo. Hindi lang mga ako, pinili po tayong lahat. Verse 11, kami ay pinili ng Diyos mula sa simula na maging Kanya sa Kanya pamamagitan ni Kristo. Ayon sa Kanyang plano, ang Diyos, ang God, gumagawa sa lahat ng mga bagay na yun ayon sa Kanyang kalooban. Ang ibig po sabihin ito sinasabi ng mga apostol. Sila yung una na pinili sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ayon sa kanyang plano. So sa verse 12, kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. So inuna muna yung mga apostol upang siya ay umasa at si pinili at hinirang upang maparangalan ang Diyos. Yun po ang purpose. Sa verse 13, ito na po yung sa atin. At ito'y
Kaya po ito nagaganap itong video na ito, hindi po ito yung sa aking sarili intention kasi bakit po ako magpapakabala pa, ay ligtas na ako. So, tanggapin po natin lahat ito. Verse 13. Ang sabi po dito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan. Yung po nakarinig ng katotohanan. Ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Wala pong ibang nagdudulot ng kaligtasan kundi yung pong magandang balita na ating narinig. Yan po sinasabi dito. At sumampalataya sa Kanya. Kaya ngayon po, nadinig namin po ito sa pakikinig po sa at nalaman na narinig natin ng katotohanan na binabahagi din po namin ito dahil hindi po tayo nilikha ng Diyos na maging makasarili. Yun po, essence dito. Hindi po personal na interest. At ang dahil ito nga po yung nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung lagi po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos o tayo nakakabasa, kung ano man po yung, mayroon pong klase ng gift na ibinigay sa atin ng 5 senses. Yung po bang pagbabasa o pakikinig. So, spend time listening. Hindi lang po dito. Pwede kayong makinig ng pangaral. Basta ang ating katuruan po dito ay yung pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Ay ito po yung kaakibat nito. Kung saan man po kayo napan-join na sharing o Bible study man, yun po yung kaloob ng Diyos. So sa atin dito, it's informal Bible study na hindi naman tayo focus ng study lang o maalaman. Parang magkaunawaan lang tayo. Maunawaan natin na ganun pala ang Diyos, ganun pala ang plano sa akin. Bakit? Buti na lang, hindi ako namatay nung bata pang ito. Hindi ko na ito ngayon. Pero napakabait po ng Diyos. Pag binigyan po tayo ng opportunity na kinakausap tayo ng Diyos, may ganito, huwag po nating palampasin kaya baka hindi na po ulit bumalik. Dahil baka pag bumalik na ito, wala na tayo sa mundong ito. Straightforward, wala pong kabuluhan ito. Diba? Magkakaroon lang tayo ng kabuluhan ito kung tayo ay yung ating willing natin tayo po makinig sa Kanyang salita. Na siyang nagiging, sabi po dito, sa pamamagitan, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. At sumasampalataya sa Kanya ay pinangakong sa Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirang. We are sealed by the Holy Spirit. Sino pang pwedeng tumanggal ng nakasil